Hindi. One. One, two, three, go. Sige, usap. One, two, three, go. O Kuya Ayman, kaundagan mo dito rin. Aji. Dali. Ayun guys, ang laki ng mama iso. Tsaka sukol na daanan. Si RJ, yung mukha niya nabangga dito sa dahon kanina. Yung kung saan banda siya nabangga. Nasaan nabangga? Nasagi ba? Nasagi yung dahon ng mais sa mukha niya. Kaya nagkaano siya, nagkasugat siya sa pisngi niya. Kasi di ba matalim tong ano guys, ano ng mais. Tsaka makati pa. Doon ako sa likod ng bahay dadaan guys. Dahil yung susi namin sa gate dito nawala. Hindi ko alam kung saan nilagay ni Ayman. Hindi ko rin sure kung sino naglock doon sa gate sa labas, sa likod bahay namin. Although yan ay lagi naman nakalakas yan guys eh. Kasi lalo na kapag kagabi. So ayan. Diba tignan nyo? Sukal na. Tumakbo ako si RJ, umiyak yan. Hindi niya ako nakita pagtakbo. Tapos nakita niya yung upuan niya na wala. Natago ako sa CR saglit. Ayan. Ito ako dumaan sa likod bahay namin. Kasi wala nga susi, no? Tapos ito yung babayan ni Ante. Malaki yan. Sobrang laki na ng baboy ni Ante. Ubiyak. Tapos ayan, kulungan ng babayan ni Ante. Hindi na yan yung mga dumi ng ano niya. So yung bahay namin malayo lang talaga siya. So kaya hindi yan naaabot ng baho doon. Tapos dito yung sinabi ko may space. Pwede na silang gumawa dito, diba? Para dito na nila ilagay. Saan guys, naglagay na pala sila ng bakod dyan, oh. Ay, kinakantata nila. Hindi na nila, so ibig sabihin, hindi na nila padadaanan dito. Okay. So guys, ayun, sunduin ko na si RJ. Ano na ngayon? 3:16 na ng hapon. At ito yung weather natin guys, no? Walang init. Simula pa to kaninang umaga. And actually kagabi na ulan, malakas din yung ulan kagabi. Tapos nakailang ulit din yung wala yung ano tawag dito, yung nakailang ulit din yung patay-patay yung kuryente namin ba. Tapos sa panghuling patay niya, ang tagal nang bumalik. Hindi ko na namalaya, nakatulog na rin ako. Ayan. Susunduin na natin ang ating bugoy. Ang ganda-ganda ng ano, ng mga damo. Pati yung mga damo, taba-taba na. Uy, kailangan lang talaga maingat dito. Maglakad-lakad ka ba kay may lumusot na ano, ahas ba? Ay, Diyos ko, dahil simba ko. Butterfly na una pa sa akin, no? Wala ka nang halos makikita ang bahay. Ayan ah. Hindi pa ilang days na lang tataas na ulit itong mga mais. Tapos lalabas na yung mga parang bulaklak ng mga mais. So, yun. Hindi mo na talaga mano yung mga bahay. Yan, dito medyo malawak-lawak yung daanan. Pero yung doon daanan, tignan niya. Pag talagang sobrang laki na tong mga mais, ang hirap nang dumaan dito. Kailangan mo na talagang lumibot doon sa may kalsada mismo. Malayo kasi kapag kalilibot ka pa doon sa kalsada mismo, iikot ka pa baga. Pag dito kasi, parang shortcut na to sa amin. Mas malapit to sa amin kaysa doon iikot ka pa doon sa may ano, sa kalsada talaga. Hi guys, happy Wednesday, another day, same ganap.
Araw-araw to guys, ganito, naghahatid ako sa kanya. Yung takip ko sa ulo, lagi niya yung kinukuha. Ayaw niya yung ibigay. Parang pag iniiwan siya doon, inaamoy-amoy niya na lang yung ano ba. Buang yung bataan eh. Sabi niya i-close ko rin daw yung pati yung dito. I-close ko daw. So guys, mamaya po ulit. Guys, andun lang yung school ni RJ, yun, no? Kasi guys, kanina talagang sobrang takot ko dahil kita ako. Kanina sobrang takot ko sa daanan. Nung paparating nakarating na talaga kami dito sa may manggahan na yung lagi kong inaantayan dati. Yung ahas talagang dumaan sa ano ni RJ guys. Yung sa nilas niya. Sa nilas niya sa ano tawag ito sa slipper niya ba, mismong ano na dito, baga dito dumaan, dito na ata dumaan na, nasagi ata yung ano niya dito, ganyan dumaan, tapos ano yung kulay ng ano siya guys, itim siya na makintab-kintab yung ano niya, yung balat ng ahas, at saka ang laki, grabe, napasigaw talaga si RG guys. Tapos akala ko timing din na nakita ko rin kasi umatras din kasi siya So, sabi niya ganun, binuhat ko talaga agad si RG. Yung dinala ko na bag ni RG, bahala na malaglag, basta si RG yung inuna ko. So, sumula nun, binuhat ko siya. Tumakbo kami kaagad pabalik sa pinanggalingan namin, pauwi bahay. Tapos dito na kami dumaan. Kaya mas lalong na-late kami ng pagdating dito. Nakarating kami dito 10:28. Paparating na sana kami talaga. Kunti na lang makarating na kami sa school ni RJ. Pero talagang yung ahas, Diyos ko dahil. Tapos pag-uwi namin sa bahay, kasi nga tinakbo ko sa RJ, binuhat ko siya. Pag-uwi namin sa bahay, chinek ko talaga yung paa niya kung nakagat ba siya, yung ganun. Grabe. Tagal ko hindi nakapunta dito banda guys. Yung huli kong gala dito nung may ayun yung bahay na yan. Nagpadasal sila ba? Yun, pamilya yun. Yun ay kapatid yun. Yung babae doon ay kapatid mismo ng mother-in-law ko. Yung tunay na nanay ng husband ko ha. Uncle. Nakipag-usap muna ako doon saglit kay uncle. Ito naman is auntie ng husband ko. Yung auntie nito is yung husband niya is kapatid ng binan kong lalaki. Yun siya. Ay, sus ko dahil. Grabe. Ang ano ko guys ang mangga grabe. Ang liit-liit pero may bunga. Yung talong dan nila, ang dami din.